Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama, sa bawat paglalakbay ng puso at damdamin. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang sakripisyo ng isang anak para sa magulang ay walang kapantay. Gaano nga ba kalayo ang kayang marating ng isang pangarap na inialay para sa mga taong pinakamamahal natin? At paano kung sa pag-abot sa pangarap na yon, hindi natin namamalayan na ang mismong tulay na dapat sana'y nag-uugnay sa atin pabalik sa kanila ay siya na palang unti-unting gumuho. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata na pinamagatang Ang Padala at ang Pangarap na Nabura. Isang malamig na tunog ng email notification mula sa laptop ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng maliit na apartment ni Tala sa London. 12 oras. 12 oras na naman siyang nakipaghabulan sa buhay at kamatayan sa loob ng ospital. Ang bigat ng kanyang mga talukap ay katumbas ng bigat ng bawat hakbang na ginawa niya pauwi. Pagod na pagod. Bumagsak ang kanyang mga balikat kasabay ng paglapag niya ng bag sa sahig. Hindi na niya inabala pang buksan ang ilaw sa sala. Sanay na siyang umuwi sa dilim. Sanay na siyang kumapa sa switch ng ilaw sa kusina, kung saan ang tanging naghihintay sa kanya ay isang malamig na microwave meal. Habang umiikot ang plato sa loob ng microwave na papikit si Tala. Sa isip niya, nakikita niya ang dalawang mukha na dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang kanyang inay liwayway na may ngiting kasintamis ng matamis na bao. Ang kanyang itay magtanggol na may mga matang nangungusap ng pagmamalaki at pagmamahal. Binuksan niya ang kanyang pitaka at kinuha ang luma at lukot ng litrato nila. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niya silang mayakap. 10 taon ng pangungulila, ng pagtitiis sa lamig, ng pag-uusap sa pamamagitan lamang ng screen ng telepono. Para sa inyo ito, inay, itay. Bulong niya sa litrato. Kaunting tiis na lang. Tumunog ang microwave. Kinuha niya ang pagkain at naupo sa maliit na mesa. Ang bawat subo ay tila walang lasa. Ang tanging nagbibigay kulay sa mundo niya ay ang pangarap na isang araw, makakauwi siya sa Pilipinas hindi para magbakasyon, kundi para manatili na. Isang araw na hindi na nila kailangang magbilang ng bawat sentimo. Natapos siyang kumain, pero nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa laptop. Oras na para sa pinakamahalagang ritual niya buwan-buwan, ang magpadala. Ngunit iba ngayon, espesyal. Wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Nag-ipon siya ng husto para rito. Sa isip niya, nakikita na niya ang isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay sa barangay Sinagbato. May lechon, pansit at marahil ay videoke pa. Makikita niya ang ngangiti sa mga labi ng kanyang inay at itay. Iyon ang gasolina niya. Iyon ang nagpapagaan sa lahat ng bigat. Sa ilang klik lang, matagumpay na naipadala ang pera. Isang halagang katumbas ng 3 buwang sahod niya. Napangiti si Tala. Pakiramdam niya, kahit paano, nakabawi siya sa kanyang pagkukulang bilang anak. Maya-maya, nagring ang kanyang telepono. Video call. Ang pamilyar na mukha ng kanyang inay at itay ang sumalubong sa kanya. Anak, kumusta ka na dyan? Masayang bati ni Liwayway. Nasa likod nito si Magtanggol, kumakaway. Inay, itay, okay lang po ako. Pagod lang sa trabaho. Sagot ni Tala. Pilit pinapasigla ang boses. Happy anniversary po. Nakita niyo na po ba? Oo, anak. Kararating lang ng text. Naku, Tala, sobra-sobra naman ito. Sabi ng kanyang ama, may halong pag-aalala sa boses. Dapat ay nagtitira ka para sa sarili mo. Itay naman, minsan lang ito. Ipagdiwang niyo po ha, magluto kayo ng masarap.
Imbitahin niyo sina Tio at Tia. Huwag niyo pong iisipin ang gastos. Pakiusap niya. Napansin niyang tila mas humpak ang mga pisngi ng kanyang mga magulang, mas malalim ang guhit sa kanilang mga mukha. Siguro'y dahil lang sa hindi magandang kalidad ng video. Salamat anak, salamat talaga, sabi ng kanyang ina. May namumuong luha sa mga mata. Ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa amin. Pagkatapos ng maikling kumustahan, nagpaalam na sila. At muli, ang katahimikan ang naging kasama ni Tala. Isang katahimikang mas malalim, mas mabigat kaysa kanina. Bumalik ang tingin niya sa laptop at doon niya nakita ang email. Ang email na kanina pa palang naghihintay. Galing sa Human Resources Department ng ospital. Ang subject, regarding your employment contract. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Tala. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse at binuksan ang email. Ang mga salita ay tila lumulutang sa screen. Dear Miss Ledesma, thank you for your years of dedicated service due to an internal restructuring. It is with regret that we must inform you that your contract will not be renewed upon its expiration in 3 months. We wish you all the best in your future endeavors. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang sa susunod na basa ay mag-iiba ang kahulugan. Restructuring, not renewed. Future endeavors. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Nabitawan niya ang mouse. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Paano na? Paano na ang mga pangarap niya para sa kanila? Paano na ang bahay na balak niyang ipatayo? Ang maliit na negosyo para sa kanyang itay? Napatayo siya at naglakad na parang wala sa sarili patungo sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang isang drawer. Nandoon ang isang sobre. Kinuha niya ang laman nito. Isang plane ticket pauwi sa Pilipinas. Nakatakda para sa pet sa 3 buwan mula ngayon. Dapat sana'y para iyon sa kanyang engrandeng bakasyon. Ngayon, ang ticket na yon ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Isang one-way ticket, pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang lahat. Dala-dala ang kahihiyan ng isang pangarap na naburasi, hindi na niya napigilan. Ang mga luhang kanina pa niya itinatago ay bumuhos na parang ulan. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang balat. Ngunit wala na itong tatalo pa sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. 10 taon. Lahat ng sakripisyo, lahat ng Pasko na mag-isa, lahat ng kaarawan na walang kasama. Para saan? Para lang mauwi sa wala? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe, galing sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at binasa. Anak, salamat sa padala. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Masaya kami. Mahal na mahal ka namin. Ang mga salitang dapat sana'y magbibigay sa kanya ng lakas ay siya pang nagpabigat sa krus na kanyang pasan. Bumuhos muli ang kanyang mga luha. Mas mapait, mas masakit. Dahil ngayon, hindi lang ang sarili niya ang kanyang binigo. Sa pakiramdam niya, binigo niya rin ang 2 taong pinangakuan niya ng buong mundo. Hawak pa rin ni Liwayway ang kanyang lumang cellphone, nakatitig sa blankong screen kung saan kanina lang ay naroon ang mukha ng kanyang anak. Ang init ng pag-uusap nila ay mabilis na pinapawi ng malamig na hihip ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanilang dingding na yari sa amakan. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang asawa mula sa silid. Bawat ubo ni Magtanggol ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang text message. You have received a fund transfer. Kasunod nito ang halaga. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit sa 6 na buwan na paglalabada. Ngunit sa halip na kagalakan,
Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang puso. Ang perang ito ay hindi para sa kanila. Ang perang ito ay may pangalan na. Nagsimulang pumatak ang ambon sa kanilang bubong na yero. Una ay mahina, tila nakikiramay. Ngunit maya-maya pa'y lumakas at kasabay nito ang isang tunog na kinamumuhian ni Liwayway. Plak! 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 Sa isang sulok malapit sa kanilang munting hapagkainan, isang butil ng tubig ang nagsimulang pumatak mula sa kisame. Napabuntong hininga na lamang si Liwayway. Kinuha niya ang isang lumang palanggana mula sa kusina at maingat na inilagay sa ilalim ng tulo. Ang ritual na ito ay naging parte na ng kanilang buhay sa tuwing umuulan. Wayway! Tawag ni Magtanggol habang lumalabas mula sa silid. Pinipigilan ng isa na namang atake ng ubo. Dumating na ba? Tumango si Liwayway, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Oo, Tanggol, nandito na. Lumapit si Magtanggol at sumulyap sa cellphone. Kitang-kita sa mukha nito ang pinaghalong pasasalamat at kahihiyan. Malaking bagay ito. Sakto para sa kabayaran kay Domingo sa susunod na linggo. Walang nagsalita tungkol sa anniversary. Walang nagsalita tungkol sa handaan. Ang kanilang mga isip ay nakatuon sa isang bagay lamang. Ang utang na unti-unting lumulunod sa kanila. Kumusta raw si Tala? Tanong ni Magtanggol. Umupo sa silyang yaris sa kawayan na umuuga-uga na. Ganoon pa rin. Pagod daw sa trabaho. Sagot ni Liwayway. Sabi niya'y magdiwang daw tayo, magluto ng masarap. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Magtanggol. Alam ng batang yon kung paano mangarap para sa atin. Sana lang ay hindi niya malaman ang totoo. Habang sila'y nag-uusap, isang malakas na boses ang naririnig nila mula sa labas. Maring Liwayway, Pardseng Tanggol, magandang hapon. Sabay silang napalingon. Ang kanilang kapitbahay na si Marisol, nakapayong, ay nakatayo na sa kanilang pintuan na laging bukas. May dala itong isang maliit na supot ng pandesal. Naku, Sol, napadaan ka. Bati ni Liwayway, pilit nang ngumingiti. Pumasok si Marisol na parang sariling bahay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang kabuuan ng bahay mula sa tulo sa kisame, sa palangganang nasa sahig, hanggang sa kanilang payak na ayos. Narinig ko kasing nag-video call kayo ni Tala. Ang lakas ng boses mo, Mare. Dinig hanggang sa amin. Sabi niya na may kasamang tawa. Amoy na amoy ko na ang padala. Siguradong malaki yan. Anniversary niyo pa naman. Naramdaman ni Liwayway na namula ang kanyang pisngi. Konti lang, Sol. Pang-araw-araw lang. Sus, konti! Humalakhak si Marisol. Kung yang konti mo ay katumbas na ng 1 taon naming kita. O ano? Nagluto ba kayo ng masarap para sa anniversary nyo? Baka naman may lechon kayong tinatago dyan. Ang tanong ay parang isang sampal. Napayuko si Liwayway. Si Magtanggol naman ay biglang umubo ng malakas. Tila sinasadyang ibahin ang usapan. Medyo masama ang pakiramdam ko, Sol. Sabi ni Magtanggol. Nako, ganoon ba? Uminom ka ng gamot, Pards. Sayang naman ang padala ng anak nyo kung sa gamot lang mapupunta. Sabi ni Marisol, walang preno ang dila. Iniabot niya ang pandesal. Heto, merienda muna kayo. Sige, aalis na rin ako. Baka nakakaistorbo ako sa paghahanda nyo ng anniversary dinner nyo. At sa isang kindat na puno ng kahulugan, umalis na si Marisol. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay tila isang pang-iinsulto sa kanilang hapag na walang laman. Kinuha ni Liwayway ang cellphone. Kailangan niyang mag-reply kay Tala. Tinitigan niya ang pangalan ng anak sa screen. Tala. Bituin. Ang kanyang bituin na nagbibigay liwanag sa madilim nilang buhay. Paano niya sasabihin sa bituin na iyon na ang liwanag na ibinibigay nito ay hindi sapat
para takpan ang lahat ng kadiliman. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng mensahe. Bawat letra ay isang maliit na kasinungalingan. Bawat salita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Anak, salamat sa padala. Huwag kang mag-alala sa amin dito, masaya kami. Nagkaroon kami ng maliit at masayang salo-salo. Mahal na mahal ka namin. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Pagkatapos ay mabilis niyang pinunasan ang luhang pumatak sa screen ng telepono. Pagsapit ng gabi, ang ulan ay isa na lamang ambon. Ang kanilang hapunan, kanin at nilagang kamote tops na pinitas mula sa likod bahay. Habang kumakain sila sa liwanag ng isang mahinang bumbilya, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kutsara at ang paminsan-minsang pag-ubo ni Magtanggol. Nang bigla, isang malakas at mariing katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Tok! 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 Nagkatinginan sina Liwayway at Magtanggol. Ang kanilang mga mata ay puno ng parehong kaba at takot. Walang bumibisita sa kanila ng ganoong oras ng gabi. Dahan-dahang tumayo si Magtanggol. Bawat hakbang niya patungo sa pinto ay mabigat. Pagbukas niya, isang malaking anino ang bumungad sa kanila. Ang lalaking nakatayo roon ay si Domingo, ang asawa ni Marisol, ang taong nagmamay-ari ng kanilang utang. Hindi ito ngumiti. Malamig ang mga mata nito habang nakatingin sa loob ng bahay. Magtanggol, sabi nito sa isang boses na mababa at walang emosyon. Napadaan lang ako para ipaalala na sa susunod na linggo na ang bayaran. Siguraduhin niyong buo. Ayoko ng aberya. At pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palayo sa dilim. Isinara ni Magtanggol ang pinto. Sumandal siya rito at napapikit. Ang lihim na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang mga ngiti ay may mukha na ngayon. Isang mukha ng panganib na anumang oras ay handang maningil. Lumipas ang ilang araw na para kay Tala ay isang mahabang, walang katapusang gabi. Ang apat na sulok ng kanyang apartment ay tila mga pader ng isang kulungan. Paulit-ulit niyang tinititigan ang email ng kanyang pagkatanggal sa trabaho at ang resibo ng perang ipinadala niya. Isang simbolo ng tagumpay at isang simbolo ng kabiguan, magkasunod magkatabi. Isang malupit na biro ng tadhana. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ang kanyang mga magulang para sabihin ang totoo. Ngunit sa tuwing itataas niya ang telepono, ang kanyang mga daliri ay naninigas. Anong sasabihin niya? Inay? Itay? Bigo po ako. Pasensya na po. Hindi ko natupad ang mga pangarap ko para sa inyo. Ang mga salita ay naiipon sa kanyang lalamunan, isang buhol na hindi niya malunok. Kaya't gumawa siya ng isang desisyon na isinilang mula sa pinaghalong kahihiyan at desperadong pangungulila. Hindi niya sasabihin, hindi sa telepono. Uuwi siya. Uuwi siya at gagawin itong isang sorpresa. Marahil, kapag nayakap na niya sila, kapag nakita na niya ang kanilang mga ngiti, magkakaroon siya ng lakas ng loob na aminin ang lahat. Sa Heathrow Airport, sa gitna ng libu-libong taong nagmamadali, tila nag-iisa si Tala. Ang tanging naghatid sa kanya ay si Aisha, ang kapwa niya Pilipinang nurse na naging matalik niyang kaibigan. Sigurado ka na ba dito, Tala? Tanong ni Aisha. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ba mas magandang malaman nila para hindi sila magulat? Umiling si Tala, isang pilit na ngiti ang isinukli. Mas magugulat sila kung malalaman nilang wala na akong trabaho habang nandito pa ako. Mas mabuti nang nandoon ako. Para kahit anong mangyari, magkakasama kami. Nagkayakapan sila ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng 10 taon ng samahan sa dayuhang lupain. Mag-iingat ka ha? Tawagan mo ako pagdating mo roon, sabi ni Aisha. Salamat Aisha, sa lahat.
Sagot ni Tala, pinipigilan ang mga luha. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, dala-dala ang kanyang maleta na puno ng mga pasalubong at isang pusong puno ng kaba, naramdaman niya ang bigat ng pag-iisa. Ang babaeng papasok sa eroplano ay hindi na ang parehong Tala na puno ng pangarap, 10 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 14 na oras na biyahe, hindi halos nakatulog si Tala. Ang ingay ng makina ng eroplano ay naging tunog ng kanyang mga agam-agam. Sa bintana, ang tanawin ay mga ulap lamang, ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang mga alaala. Naalala niya ang huling araw niya sa Sinagbato, ang pangako niya sa kanyang mga magulang habang hinahatid siya sa terminal ng bus. Itay, inay, pagbalik ko, ipapatayo ko kayo ng bahay na bato. Hindi na kayo tutuluan ng ulan. Ang mga ngiti nila noon, puno ng pag-asa. Ang mga ngiti na ngayon ay parang multo na sumusumbat sa kanya. Paglapag ng eroplano sa Maynila, isang pamilyar na init ang sumalubong sa kanya. Ang init na 10 taon niyang hindi naramdaman. Ang amoy ng Pilipinas. Ngunit wala siyang panahong namnamin ito. Kailangan niyang makarating agad sa terminal ng bus papuntang probinsya ng Silangan. Ang biyahe sa bus ay isang magulong panaginip. Ang sasakyan ay siksikan. Ang ingay ng mga nag-uusap, ang sigaw ng mga konduktor, ang malakas na tugtugin mula sa radyo. Lahat ay isang atake sa kanyang mga pandama na nasanay sa katahimikan ng London. Sa bawat bayan na kanilang dinadaanan, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Malapit na siya. Pagsapit ng hapon, nagsimulang pumatak ang ulan. Isang malakas na buhos na nagpadilim sa kalangitan. At sa wakas, narinig niya ang sigaw ng konduktor. Sinagbato! Sinagbato! Bumaba si Tala sa gilid ng highway, sa tapat ng isang pamilyar na arko. Ang kanyang damit at buhok ay agad na nabasa. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad sa makitid at maputik na daan papasok sa kanilang barangay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga gulong ng kanyang maleta ay lumulubog sa putik. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng daan kung saan nakatayo ang kanilang maliit na bahay. Ang tahanan niya. Habang papalapit siya, lalo siyang kinakabahan. Paano kung hindi sila matuwa? Paano kung maging pabigat lang siya? Itinaboy niya ang mga isiping iyon. Kailangan niyang maging positibo. Isa itong sorpresa, isang masayang sorpresa. Nasa tapat na siya ng kanilang bakod na kawayan. Ang bahay ay tahimik, tila natutulog sa ilalim ng ulan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang mukha, at sinubukang ngumiti. Sorpresa. Dahan-dahan, siyang naglakad palapit sa pinto. Aabutin na sana niya ang katok nang may marinig siya mula sa loob. Isang ubo. Hindi isang ordinaryong ubo. Isang malalim, sunod-sunod, at mahirap na ubo na tila hinahabol ang hininga. Kilala niya ang ubong iyon, ang kanyang itay. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan, mas malamig pa sa tubig ulan na bumabasa sa kanya. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng kaba, ay napalitan ng isang matinding takot. Hindi na siya kumatok. Ang kanyang kamay, na tila may sariling isip, ay itinulak ang pinto na bahagyang nakaawang. At ang tanawin na bumungad sa kanya ang nagpatigil sa kanyang paghinga, nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, at ang salitang sorpresa ay namatay bago pa man ito mabigkas. Siya ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, isang estatwa sa gitna ng ulan, nakatitig sa isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Nanatiling nakatayo si Tala sa may pintuan, basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tanawing nasa harap niya. Ang sala na nasa isip niya,
Isang masayang lugar kung saan sila nagkukwentuhan ay isa na ngayong madilim at malungkot na espasyo. Ang bubong na yero ay may mga bakas ng kalawang at sa isang sulok, ang palangganang maingat na inilagay ng kanyang ina ay patuloy na sinasalo ang walang tigil na tulo mula sa kisame. Ang mga dingding na pininturahan niya bago umalis ay kupas na. Tila pagod na ring labanan ang paglipas ng panahon. Ang ilaw mula sa sulong bumbilya sa itaas ay mahina at madilaw. Nagbibigay ng anino sa bawat sulok ng kahirapan at ang kanyang mga magulang. Diyos ko, ang kanyang mga magulang. Ang kanyang itay magtanggol na huli niyang nakita sa video call na nakangiti ay nakaupo ngayon sa isang silya, nakayuko. Ang katawan ay mas payat kaysa dati. Bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang inay liwayway na laging masigla sa screen ay nakatayo sa tabi nito. Ang mukha ay puno ng mga linya ng pag-aalala na hindi kayang itago ng mahinang ilaw. Ang kanilang mga damit ay luma at halatang ilang beses nang tinahi. Sila ay kapwa nakatingin sa kanya, hindi nang may kagalakan ng isang sorpresang pag-uwi, kundi nang may gulat, takot, at isang matinding pagkataranta. Tila isang multo mula sa ibang mundo ang biglang nagpakita sa kanilang harapan. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan, ang tunog ng tulo sa palanggana, at ang hirap na paghinga ni magtanggol. Ang katahimikang yon ay binali ng isang mahinang tunog, isang plok. Ang maliit na kahon ng mamahaling pastry na binili pa ni Tala mula sa isang sikat na panaderya sa Maynila ay nahulog mula sa kanyang nanlamig na kamay. Pumagsak ito sa sementadong sahig na may mga bitak. Ang magandang laso nito ay nabahiran ng dumi. Ang tunog na yon ang tila gumising sa kanyang mga magulang mula sa pagkakatulog. Tala, anak? Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumapit, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Magtanggol ay sumubok tumayo. Bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagsabi. Hindi makasagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay abala sa paglibot. Tumingin siya sa kanilang maliit na mesa. Ang kanilang hapunan, isang maliit na platito ng nilagang talbos ng kamote at isang kaldero ng kanin na halatang hindi na puno. Iyon lang, walang lechon, walang pansit, walang handaan para sa anniversary. Anak, pasok ka, basang-basa ka, sabi ni Liwayway, hinawakan ng braso ni Tala. Ang paghawak na yon ang nagpabalik kay Tala sa kasalukuyan. Pumasok siya, binitawan ng maleta sa gilid. Ang tunog ng mga gulong nito sa magaspang na sahig ay napakalakas sa gitna ng katahimikan. Aakala ko ba'y nagdiwang kayo? Iyon ang unang mga salitang nagawang lumabas sa kanyang bibig. Mahina, puno ng pagdududa. Oo anak, nagdiwang kami. Kahapon, mabilis na sagot ni Liwayway, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Tala. Naglinis lang kami ngayon, kaya medyo magulo. Pasensya ka na sa nadatnan mo. Isang kasinungalingan, isang napakalinaw na kasinungalingan. Naramdaman ni Tala ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi na siya sumagot. Naglakad siya patungo sa kusina, isang lugar na kasing liit ng banyo niya sa London. Ang kanyang mga mata ay napunta sa lumang ref. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Isang malamig na hangin na walang laman ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may isang pitsel ng tubig na kalahati na lang ang laman. Isang maliit na piraso ng luya. At 3 piraso ng talong na nagsisimula ng mangulubot. Wala nang iba. Isinara niya ang pinto ng ref ng dahan-dahan. Pagpihit niya, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa likod niya. Ang mga mata ay puno ng luha na pilit pinipigilan. At sa sandaling iyon,
Lahat ay gumuho. Ang mga imahe ay nag-unahan sa kanyang isipan. Ang pagod niya sa trabaho. Ang bawat sentimong tiniis niyang hindi gastusin. Ang mga mamahaling tsokolate na ipinapadala niya na marahil ay ibinebenta lang nila para may pambili ng bigas. Ang mga masayang happy anniversary at happy birthday. Ang mga okay lang kami dito anak, huwag kang mag-alala. Lahat ay kasinungalingan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit at kabiguan. Okay lang kayo? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Ito ba ang okay lang, inay? Humarap siya sa kanyang ama na ngayon ay nakatayo na rin, nakahawak sa dingding para sa suporta. Ito ba ang buhay na ibinibigay ko sa inyo, itay? Isang palanggana sa gitna ng sala at talbos ng kamote para sa hapunan? Hindi makasagot ang dalawa. Tanging mga luha na ngayon ay malaya ng dumadaloy sa kanilang mga pisngi ang naging tugon. Naramdaman ni Tala na ang mga luha ay namumuo na rin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng matinding galit. Galit sa kanila. Galit sa sarili niya. 10 taon. Sigaw niya. Ang boses ay basag at umalingaw-ngaw sa maliit nilang bahay. Ang lakas ng kanyang sigaw ay tila nagpayanig sa marupok nilang mga pader. 10 taon akong nagpakahirap doon. Tiniis ko ang lahat. Ang lungkot, ang pagod, ang pag-iisa. Para saan? Para saan ang 10 taon ko kung ito lang ang daratnan ko? Ang huling mga salita ay isang sigaw na puno ng lahat ng sakit na naipon sa kanyang dibdib sa loob ng isang dekada. Isang sigaw na sumusumbat hindi lang sa kanyang mga magulang, kundi sa mismong tadhana na nagdala sa kanya sa sandaling iyon. Ang sigaw ni Tala ay tumagos sa mga tainga ni Magtanggol at dumiretso sa kanyang puso. Isang punyal na sumugat sa bawat piraso ng kanyang pagkalalaki. Ang bawat salita, 10 taon, pagod, pag-iisa, ay isang sampal ng katotohanan na matagal na niyang tinatakasan. Sa sandaling iyon, sa harap ng nagngangalit niyang anak, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kabiguan. Napatungo siya, hindi makatingin, dahil alam niya. Alam niyang tama si Tala sa lahat ng sinabi nito. Ang unang kumilos ay si Liwayway. Ang kanyang asawa, na laging matatag, ay tuluyan ng bumigay. Humahagulgol, lumapit ito kay Tala at niyakap ito ng mahigpit kahit pa naninigas ang katawan ng kanilang anak sa galit. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Paulit-ulit na sabi ni Liwayway sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi namin sinasadya. Patawad, anak ko. Ngunit si Tala ay hindi gumagalaw. Hindi tumutugon sa yakap. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako. Kay Magtanggol, naghihintay, humihingi ng isang paliwanag na hindi kayang ibigay ng mga luha lamang. Dahan-dahang itinaas ni Magtanggol ang kanyang paningin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sa harap ng kanyang anak, hinayaan niyang makita nito ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Tama ka, anak. Simula niya. Ang boses ay garalgal at mahina. Wala kang kasalanan. Kami, ako. Ako ang may kasalanan. Lumapit siya ng paika-ika. Ang bawat hakbang ay tila isang napakabigat na pasanin. Ang hirap, Tala. Ang hirap ipaliwanag. Huminto siya. Ilang hakbang ang layo mula sa mag-ina. Noong una, kaya pa namin. Ang padala mo, malaking tulong. Nakakakain kami ng maayos, nakakabili ng gamot. Pero dumating ang bagyong Rosing. Naalala niya ang gabing iyon, ang hagupit ng hangin na parang gustong gibain ang kanilang munting bahay. Ang takot sa mga mata ni Liwayway. Tinangay ng hangin ang kalahati ng bubong natin, anak. Lahat ng ipon namin,
naubos sa pagpapagawa. Ayaw ka naming abalahin. Nasa gitna ka ng pandemya dyan. Alam naming mahirap din sa'yo. Sabi ko sa nanay mo, kaya natin to. Dito na nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Ang pag-amin sa kahinaan, ang pinakamahirap na gawin para sa isang ama. Ang kahirapan, anak, nakakaliit ng pagkatao. Nagsimula kaming mangutang para sa pagkain. Konti-konti lang nung una. Pagkatapos, nagsimula na itong aking ubo. Kailangan ng gamot. Hindi na namin masabi sa'yo dahil nahihiya na kami. Nahihiya kami na ang anak naming nagpapakapagod sa abroad ay may mga magulang na nagkaganito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang bawat video call, tala. Ang bawat ngiti na ipinapakita namin sa'yo ay isang napakabigat na dalahin. Gusto naming isigaw na nahihirapan kami, pero paano? Paano namin sasabihin sa'yo na ang lahat ng sakripisyo mo ay parang hindi pa rin sapat? Hindi namin kaya, anak. Hindi namin kayang wasakin ang pangarap mo. At sa huli, ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay bumagsak na. Isang patak. Dalawa. Hanggang sa naging isang agos na hindi na mapigilan. Ang matipunong balikat ni Magtanggol, ang haligi ng kanilang tahanan, ay yumugyog sa pag-iyak. Isang tahimik, ngunit nagdudugong pag-iyak ng isang amang nabigo. Ang tanawing iyon, ang kanyang amang laging matatag, na ngayon ay umiiyak na parang isang bata. Ang tuluyang bumasag sa pader ng galit sa puso ni Tala. Dahan-dahan siyang kumala sa yakap ng ina at lumapit sa ama. Nanginginig ang kamay na inilabas niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanilang mga lumang mensahe. Tala, Itay, kumusta na po ubo niyo? Ipadala ko na po pambili ng gamot. Magtanggol, okay lang ito anak. Huwag mo akong alalahanin. Ubo lang to ng matanda. Tala, Inay, sapat pa po ba ang pera? Baka kailangan niyo pa po. Liwayway, sapat na sapat anak. Ikaw ang magtipid dyan. Kumain ka sa tamang oras ha? Tala, kamusta po kayo dyan? Magtanggol, okay lang kami, masaya. Proud na proud kami sa'yo. Napasapo siya sa kanyang bibig. Ngayon niya lang napagtanto. Ang mga tanong niya, laging tungkol sa pera. Sapat pa ba? Natanggap niyo na ba? Hindi niya kailanman tinanong, masaya po ba talaga kayo? Hindi niya kailanman sinubukang basahin ang nasa likod ng kanilang mga maikling sagot. Naging bulag siya. Isang bulag na anak na ang tanging nakikita ay ang halaga ng perang ipinapadala at hindi ang halaga ng totoong nararamdaman nila. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang matinding kirot ng pagsisisi. Patawad po. Bulong niya. Ang mga luha niya ngayon ay hindi na dahil sa galit, kundi sa kalungkutan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko nakita. Niyakap niya ang kanyang mga magulang at sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng tumutulong bubong, ang tatlong puso na sinira ng distansya at mga kasinungalingan ay nagsimulang maghilom sa isang yakap na puno ng luha at pag-unawa. Nang kumalma na ang lahat, naupo sila. Ang hangin ay mabigat pa rin, ngunit hindi na sa galit, kundi sa lungkot ng katotohanang kanilang pinagsasaluhan. Akala ni Tala, iyon na ang lahat. Akala niya, narinig na niya ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang kwento. Ngunit nagkamali siya. Tumingin sa kanya si Magtanggol. Ang mga mata ay pagod at tila sumusuko na. Anak, sabi nito sa isang boses na halos hangin na lang. May isa pa kaming hindi nasasabi sa'yo. Napatingin si Tala sa ama. Isang bagong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Magtanggol. Tila nag-iipon ng lakas para sa huling pinakamabigat na dagok.
May utang kami, anak. Tumigil ito at sa maikling sandaling iyon, umasa pa si Tala na isa lang itong maliit na halaga. Malaking utang. Ang mga salitang malaking utang ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa lahat ng non-said words sa pagitan nila. Ang sandaling paghilom na naramdaman ni Tala sa yakap ng kanyang mga magulang ay mabilis na napalitan ng isang panibagong alon ng kaba. Kanino po? Magkano? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang pagiging nurse niya, na sanay sa mga krisis, ang siyang nangibabaw. Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niyang sukatin ang laki ng sugat bago niya ito magamot. Nagkatinginan sina Magtanggol at Liwayway. Ang kahihiyan sa kanilang mga mukha ay mas malalim pa kaysa kanina. Kay Domingo, asawa ni Marisol, mahinang sagot ni Magtanggol. Nanghiram ako para sa bubong at sa mga gamot ko. Akala ko, kaya kong bayaran agad. Pero ang laki ng tubo, anak. Bago pa man makapagsalita si Tala, ang sagot sa kanyang mga tanong ay kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito kumatok. Dumagundong ito. Isang malakas, mapilit at walang paggalang na kalabog na nagpayanig sa buong bahay. Automatikong nanigas sa takot ang kanyang mga magulang. Ang reaksyon na yun pa lang ay sapat ng sagot para kay Tala. Ang taong nasa labas ng pinto ay hindi isang kaibigan. Tumayo si Magtanggol, ngunit pinigilan siya ni Tala. Ako na po, Itay, sabi niya. Ang boses ay matatag. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya, isang malaking katawan ang bumara sa kanyang daraanan. Tila sinasakop ang buong kadiliman ng gabi. Si Domingo, mas matangkad at mas malaki kaysa sa naaalala niya. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Gabi na. Mukhang may bisita kayo, sabi ni Domingo. Ang boses ay mababa at direkta. Hindi nakatingin sa mga magulang ni Tala, kundi sa kanya lamang. Asawa po ako ni Marisol. Pagpapatuloy nito, kahit alam niyang alam na nila. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Sa likod ni Tala, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisisi at sakit na naramdaman niya kanina ay nag-aapoy at naging isang pakiramdam ng proteksyon. Humarap siya ng diretso kay Domingo. Magandang gabi po. Ako po ang anak nila, si Tala. Isang bahagyang ngisi na hindi umabot sa mga mata ang sumilay sa labi ni Domingo. Tala, ang sikat na nurse galing London. Sa wakas, nagkita rin tayo. Tamang-tama ang dating mo. Baka may dala kang mabuting balita para sa akin. Hindi natinag si Tala. Kung ang utang po ng mga magulang ko, ang tinutukoy ninyo, pag-uusapan po natin yan. Walang dapat pag-usapan? Mabilis na sagot ni Domingo. Klaro ang usapan. Bayad sa takdang oras. At ang takdang oras ay sa susunod na linggo. Magkano po lahat? Diretsong tanong ni Tala. Sinabi ni Domingo ang halaga. Ang bawat numero ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Napakalaki. Mabilis niyang kinuwenta sa isip niya ang lahat ng natitira sa kanyang bank account sa London. Lahat ng ipon niya sa loob ng 10 taon. At sa isang iglap na puno ng takot, napagtanto niya, kulang pa rin. Kahit ibigay niya ang lahat, kulang pa rin para mabayaran ang utang kasama ang mga tubo nito. Tumingin siya sa labas, sa kabila ng balikat ni Domingo. Sa kabilang bakod, sa ilalim ng ilaw ng kanilang sariling poste, nakita niya si Marisol. Nakatayo ito roon, nagkukunwaring nagwawalis ng mga tuyong dahon sa gitna ng ambon, ngunit ang mga mata nito ay nasa kanila.
At nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti si Marisol sa kanya. Isang ngiting nakakaloko. Isang ngiting na nagsasabing, "Alam ko," at natutuwa ako. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Sila ay nasa isang bitag. Ibinalik niya ang tingin kay Domingo, na ngayon ay tinititigan siya na parang isang bagay na sinusuri ang halaga. "Alam mo, Iha," sabi ni Domingo, ang boses ay biglang nagbago. Tila nagiging mapagkumbaba, ngunit may bahid ng panuna. "Nakikita ko ang sitwasyon ninyo. Mahirap talaga ang buhay." Itinuro nito ang kanilang bahay. "Kawawa naman ang mga magulang mo. Matatanda na. May sakit pa." Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. Mas matalim, mas mapanuri. "Baka gusto mong magtrabaho ulit sa abroad para mabayaran ako?" Ang mga salita ay dahan-dahan. Bawat isa ay may bigat. "Kilala ko ang isang agency. Mabilis lang ang proseso. Sa Middle East, malaki ang sahod. 1 taon lang, sigurado. Bayad mo na ako. Baka may sukli ka pa." Ang alok ay binitiwan sa hangin, hindi bilang isang mungkahi, kundi bilang isang utos, isang sentensya. Para kay Tala, hindi iyon isang alok. Iyon ay isang sampal, isang napakabigat na insulto. Ang bumalik sa impyernong tinakasan niya, hindi na para sa pangarap ng kanyang pamilya, kundi para maging alipin ng utang nila. Ang mukha ng panganib ay hindi lang naniningil. Nag-aalok din ito ng isang kalayaang mas masahol pa sa pagkakakulong. Ang mga salita ni Domingo ay naiwang nakalason sa hangin. Matagal matapos siyang umalis. Sinara ni Tala ang pinto at ang bigat ng katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan nila kanina. Ang kanyang itay magtanggol ay nakaupo. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang kanyang inay liwayway ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang pag-asa na sandaling sumilay ay ganap nang namatay. Sila ay talunan. At si Tala, sa gitna nilang dalawa, ay nakaramdam ng isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang kaluluwa. Ito na yon, ang dulo, ang all is lost moment. Wala na silang kawala. Hindi na niya kinaya ang bigat sa loob ng bahay. Nang walang salita, kinuha niya ang isang lumang payong na nakasabit sa pinto at lumabas siya sa ambon. Naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang bawat bahay na kanyang madaanan ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga ilaw mula sa mga bintana ay tila mga spotlight na nakatutok sa kanyang kabiguan. Ang mga nagkukumpulang kapitbahay sa tindahan ni Aling Nena ay biglang tumahimik nang siya'y dumaan. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga bulungan. Si Tala, ang successful nurse, galing London, umuwing bigo, umuwing may dalang problema. Nakita niya si Marisol sa beranda nito, nagpupunas ng mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang nangiti ng tagumpay ang ibinigay nito sa kanya. Isang nangiting puno ng pangungutya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Tala at binilisan ng kanyang paglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na tulay na kawayan sa dulo ng kanilang barangay, sa ibabaw ng isang sapa na bahagyang lumaki dahil sa ulan. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naupo siya sa isang malaking bato. Dito siya unang nangarap. Dito niya unang sinabi sa kanyang mga magulang na aalis siya para bigyan sila ng magandang buhay. At dito rin ngayon, sa parehong lugar, ay tila mamamatay ang lahat ng pangarap na yon. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at gusot na papel, ang business card ng recruitment agency na iniwan ni Domingo. Ang pangalan ng ahensya ay nakasulat sa matingkad na kulay. Sa ilalim, nakasulat, Middle East Jobs.
High salary, no placement fee. Tinitigan niya ito. Ang alok ni Domingo, gaano man kasuklam-suklam, ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na luhika sa kanyang isipan. Ang utang ay kailangang bayaran. Wala silang pera. Wala siyang trabaho dito. Ano ang iba pa nilang pagpipilian? Ang mawalan ng lupa at bahay. Ang makita ang kanyang mga magulang na palaboy. Marahil ito na nga ang kapalaran niya. Ang maging isang makina na nagpapadala ng pera. Ang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa kanila. Marahil, wala na siyang ibang silbi. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri na itinipa niya ang numero mula sa card. Huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng call button. Isang pindot na lang. Isang pindot na lang at muli siyang tatalikod sa sarili niyang buhay para sa isang kontratang magkukulong sa kanya sa disyerto. Napatigil siya nang may marinig siyang mga yabag. Ang kanyang inay Liwayway, may dalang isa pang payong, ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Naupo lang ito sa tabi niya sa bato. Nakatingin sa agos ng tubig sa sapa. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan. Inay, ito na lang po yata ang paraan. Basag ni Tala sa katahimikan. Ang boses ay pagod at walang buhay. Ipinakita niya ang business card sa ina. Tatanggapin ko na po para matapos na ito. Tumingin si Liwayway sa papel, pagkatapos ay sa mukha ng kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. 10 taon, mahinang sabi ni Liwayway. 10 taon kang nawala sa amin, anak. 10 taon naming tiniis ang bawat Pasko na wala ka. Bawat kaarawan na sa litrato ka lang namin nakikita. Bawat gabi na nag-aalala kami kung kumain ka na ba, kung may sakit ka ba, kung malungkot ka ba. Huminga ito ng malalim. Akala namin yun ang kailangan, ang pera mo. Akala namin pag may padala ka, katumbas na yun ng kaligayahan. Pero mali kami, anak. Maling-mali kami. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Tala. Malamig ito. Mas gugustuhin ko pang kumain ng talbos araw-araw. Mas gugustuhin ko pang tumira sa bahay na tumutulo. Basta't kasama kita. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Tala. Ang mga luha ay muling namuo. Kahit wala tayong pera, basta't magkakasama tayo, anak. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong utang. Mas mahalaga ang pag-uwi mo kaysa sa lahat ng perang na ipadala mo. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Tala. Isang katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Ang halaga niya ay hindi ang perang kinikita niya. Ang halaga niya ay siya, ang kanyang presensya. Tumingin siya sa kanyang ina, sa mga pagod nitong mata, sa mga kamay nitong magaspang, at isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang desperasyon. Isang nag-aalab na determinasyon. Kinuha niya ang business card, ang papel na sumisimbolo sa kanyang pagsuko. Tinitigan niya ito ng mariin. At pagkatapos, dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna. Pinunit niya itong muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinuka niya ang kanyang palad at hinayaan niyang tangay ng hangin ang mga piraso. Lumipad ang mga ito, sumama sa ambon, at naglaho sa agos ng tubig sa sapa. Isang simbolikong paglaya. Tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakakuba. Ang kanyang mga mata ay may apoy. Naglakad siya pabalik sa bahay, kasunod ang kanyang ina. Pagdating nila, nadatnan nila si Magtanggol na nakaupo pa rin sa dilim. Isang larawan ng pagkatalo. Binuksan ni Tala ang ilaw. Humarap siya sa kanyang mga magulang. Ang mukha ay basang-basa pa rin ng ulan at luha. Ngunit ang kanyang tinig ay buo at hindi nanginginig. Hindi na ako aalis. Napatingala ang kanyang ama. Dito ako. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Hinawakan ng kanilang mga kamay. Lalaban tayo.
Ang desisyon na lumaban ay madaling bitawan sa gitna ng matinding emosyon, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula sa pagsikat ng araw, sa pagharap sa isang pamilyar na katotohanan, isang bahay na may tulo, isang aparador na walang laman, at isang utang na naghihintay. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang hangin sa loob ng bahay ng mga Alcaraz ay hindi na amoy pagsuko. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Tala ay hindi ang magmukmok. Kumuha siya ng walis at basahan. Sinimulan niyang linisin ang bahay na 10 taon niyang hindi nayakapan. Inalis niya ang mga agiw sa sulok, pinunasan ng alikabok sa mga lumang litrato, at binuksan ang lahat ng bintana para pumasok ang liwanag at hangin. Si Liwayway at Magtanggol, na noong unay nagmamasid lang, ay nagsimula na ring kumilos. Sa simpleng paglilinis na yon, may isang bigat na unti-unting gumagaan sa kanilang mga dibdib. Hapon ng araw na yon, habang sila'y nagkakape, narinig ni Tala ang 2 kapitbahay na nag-uusap sa labas. Kawawa naman si Lola Ising, halos hindi na makalakad sa taas ng alta presyon. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Tala. Tumayo siya at pumasok sa kanyang kwarto. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang luma, ngunit gumagana pa ring sphygmomanometer, isang aparapang presyon ng dugo na dala niya mula sa London. "Inay Itay, pupuntahan ko lang po si Lola Ising," paalam niya. "Anak, baka kung anong isipin nila." Nag-aalalang sabi ni Liwayway. "Inay, nurse po ako. Iyon ang trabaho ko." "Ang tumulong," sagot ni Tala nang may ngiti. Pagdating niya sa bahay ni Lola Ising, isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba at hirap huminga ang kanyang nadatnan. Dahan-dahan siyang nagpakilala. "Ako po si Tala, apo ni Katasing. Narinig ko po na mataas ang presyo ninyo. Kung okay lang po sa inyo, susukatin ko lang po." Ang matanda, na noong unay nagdududa, ay pumayag din. Sa propesyonal at malumanay na paraan, kinuha ni Tala ang presyo nito. Mataas nga. "Lola, bukod po sa gamot ninyo, subukan niyo pong uminom ng pinakuluang dahon ng malunggay tuwing umaga. Dito lang po sa bakuran ninyo, marami," payo niya. "At bawas-bawasan po muna natin ang kape at asin. Walang bayad, walang hinihinging kapalit. Isang simpleng pagtulong." Umalis si Tala na may magaan na pakiramdam. Hindi niya alam, ang simpleng pagtulong na yon ay ang unang sinag ng liwanag. Kinabukasan, si Lola Ising mismo ang nagkwento sa iba pa nilang kapitbahay tungkol sa mabait at magaling na anak nina, Liwayway at Tanggol. Doon nagsimula ang lahat. Napansin ni Tala ang dami ng mga halamang gamot sa kanilang bakuran. Tanglad, pandan, oregano. Isang araw, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, isang ideya ang nabuo. "Inay, marunong po kayo gumawa ng puto, di ba?" tanong ni Tala. "Oo naman anak, yun ang laging tinda ko sa palengke dati." "Paano po kaya kung gumawa tayo ng puto, pero lalagyan natin ng katas ng tanglad at pandan? Herbal rice cakes. Masustansya na, masarap pa." Nagningning ang mga mata ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may silbi ulit siya. Ang kanilang kusina, na dati simbolo ng kanilang kakulangan, ay napuno ng halimuyak ng nilulutong gata, pandan, at pag-asa. Nagtulungan silang mag-ina, ang sanay na mga kamay ni Liwayway sa paghahalo at ang maingat na mga kamay ni Tala sa pagsusukat. Si Magtanggol, kahit mahina pa ang tagakudkod ng niyog at tagasiga ng apoy, sila ay isang pamilyang muling binubuo ang kanilang sarili. Isang puto sa bawat pagkakataon. Noong araw ng palengke, dala-dala ang isang bilao ng kanilang mainit-init pang herbal puto. Nagtayo sila ng isang maliit na pwesto. Noong una, walang pumapansin. Ngunit nang dumaan si Lola Ising at bumili,
Kasama ang malakas na anunsyo na ito ang puto ng nurse na nagpagaling sa akin. Nagsimula ng maglapitan ng mga tao. Hindi malaki ang kanilang kinita. Ngunit ang mga perang papel at barya na kanilang hawak sa pag-uwi ay may ibang halaga. Ito ay perang kinita ng may dignidad, perang bunga ng kanilang sariling pagod at pagtutulungan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang makatanggap ng mga sorpresa. Isang umaga, may nakita silang isang basket ng sariwang gulay sa kanilang pintuan. Kinahapunan, isang kapitbahay na mangingisda ang nag-abot sa kanila ng ilang pirasong isda. Salamat sa pagtingin mo sa presyo ng nanay ko, Tala. Ang komunidad na dati tinitingnan sila ng may paghusga ay siya na ngayong yumayakap sa kanila. Isang gabi, habang binibilang ni Tala ang kanilang maliit na kita, naramdaman niya ang isang kislap ng kontrol. Maliit pero totoo. Oras na para harapin ang pinakamalaking halimaw. Itay, sabi niya kay Magtanggol. Pwede ko po bang makita yung kasulatan ng utang natin kay Mang Domingo? Nag-atubili si Magtanggol. Ang papel na yon ay simbolo ng kanyang kahihiyan. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng anak. Kinuha niya mula sa isang lumang baul ang isang nakatuping papel at iniabot ito kay Tala. Naupo si Tala sa ilalim ng mahinang ilaw. Maingat niyang binuklat ang papel. Ito ay isang simpleng kasunduan, sulat kamay. Nakasaad ang halaga na hiniram, ang petsa at ang pirma ng kanyang ama. At sa dulo, nakasulat ang mga kondisyon ng pagbabayad. Binasa niya ito ng paulit-ulit. May isang numero doon na hindi tumutugma sa kanyang isipan. Ang tubo o interes. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang calculator. Kinuwenta niya ang porsyento. At muli. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang interes na sinisingil ni Domingo ay hindi lang mataas. Ito ay sobra-sobra. Ito ay lampas sa legal na limitasyon na itinakda ng batas. Ito ay predatory. Ito ay illegal. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o desperasyon. Sa halip, may isang malamig, matalas, at matalinong kislap. Isang kislap ng isang taong nakahanap ng sandata sa gitna ng digmaan. May laban tayo, bulong niya sa sarili. May totoong laban tayo. Ang araw ng singilan ay dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang bumalot sa tahanan ng mga Alcaraz, kundi isang tahimik at matatag na paghahanda. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong ni Magtanggol habang pinagmamasdan si Tala na maingat na inilalagay ang kasulatan ng utang sa isang lumang envelope. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap ng paghanga para sa kanyang anak. Opo, itay, sagot ni Tala. Tumingin sa ama. Hindi po tayo magnanakaw. Magbabayad po tayo ng kung ano ang tama. Pero hindi po tayo magpapaloko at hindi na po tayo magpapatakot. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Kailangan ko po kayo sa tabi ko, itay. Kailangan nilang makita na hindi na tayo natatakot. Tumango si Magtanggol. Ang kanyang likod ay dahan-dahang umunat. Ang pagiging haligi ng tahanan na matagal niyang kinalimutan ay muling nanumbalik. Hindi nila kailangang pumunta sa bahay ni Domingo. Si Domingo mismo, kasama si Marisol, ang dumating sa kanila pagpatak ng hapon. Tila isang hari at reyna na maniningil ng buwis sa kanilang mga alipin. Magandang hapon, bungad ni Domingo. Ang boses ay mayabang at sigurado sa sarili. Sana'y maganda rin ang dala ninyong balita para sa akin. Si Marisol ay nakatayo sa likod niya. Ang mga braso ay magkasalikop. Ang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ang bawat sulok ng bahay na para bang sinusukat na kung magkano ito maibebenta. Sa halip na matakot, pinatuloy sila ni Tala sa kanilang maliit na sala. Inalok pa niya sila ng upuan. Maupo po muna kayo.
Sabi niya nang may kagalangan na may halong awtoridad. Naupo si Domingo, samantalang si Marisol ay nanatiling nakatayo, tila diring-diri sa kanilang mga silyang kawayan. Si Tala ay naupo sa tapat nila, kasama ang kanyang ama na nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay nasa balikat niya. Si Liliwayway ay lumabas mula sa kusina, may dalang isang bandehado ng kanilang herbal puto at 3 baso ng tubig. "Merienda po muna kayo," alok ni Liwayway. Ang boses ay kalmado. Tinaasan sila ng kilay ni Marisol. "Hindi kami naparito para kumain, Liwayway. Nandito kami para sa pera." "At iyon na nga po ang pag-uusapan natin," sabi ni Tala. Inilabas ang envelope at ipinatong sa maliit na mesa. "Walang dapat pag-usapan," sabi ni Domingo. "Ang halaga. Ngayon na. Babayaran po namin kayo." Paglilinaw ni Tala. "Babayaran po namin ang perang hiniram ng itay ko. Pero hindi po namin babayaran ang interes na sinisingil ninyo." Natawa si Domingo, isang malakas at mapang-insultong tawa. "At sino ka para magsabi niyan? Nakapirma ang tatay mo." Pumayag siya sa kondisyon. Dito na kumuha ng lakas si Tala. "Opo, nakapirma po siya. Pero ayon po sa batas ng Pilipinas, Republic Act 9474 o ang Lending Company Regulation Act, mayroong itinakdang limitasyon sa interes na pwedeng ipataw. At ang sinisingil niyo po ay higit pa sa doble ng pinapayagan ng batas. Ang tawag po diyan, Mang Domingo, ay usury at ito po ay illegal." Bawat salita ni Tala ay malinaw, matatag at puno ng kaalaman. Nawala ang tawa sa mukha ni Domingo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. "Anong pinagsasasabi mo diyan? Bata ka?" Singal ni Marisol, humakbang pasulong. "Nag-aral ka lang sa London? Akala mo mas matalino ka na sa lahat? Utang ay utang. Bayaran niyo ang utang niyo." "At babayaran nga po namin," ulit ni Tala. Hindi inaalis ang tingin kay Domingo. "Mayroon po kaming paunang bayad ngayon, galing sa aming maliit na pagkakakitaan. At handa po kaming gumawa ng isang kasulatan para sa isang bagong payment scheme na may tamang interes na babayaran namin buwan-buwan hanggang sa mabuo." "Hindi!" sigaw ni Domingo, tumayo. "Ang usapan ay usapan. Kung wala kayong pera, itong lupa't bahay ninyo ang kabayaran." "Subukan nyo." Isang boses ang narinig mula sa kanilang pintuan. Napalingon silang lahat. Nakatayo roon si Mang Kadyo, ang pinakamatandang residente at itinuturing na barangay elder. Sa likod niya nakatayo si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan. At sa likod nila, si Lola Izing at ang ilan pa nilang mga kapitbahay. Hindi sila mukhang galit. Mukha silang mga saksi. "Kilala namin ang pamilyang ito, Domingo," sabi ni Mang Kadyo. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "At nakita namin kung paano tinulungan ni Tala ang marami sa amin sa loob lang ng ilang linggo. Ang batang ito ay may isang salita." "Tama si Mang Kadyo," dagdag ni Aling Nena. "Utang na loob namin sa kanya ang paggaling ng nanay ko. Kung kailangan nila ng tulong para mabayaran ka sa tamang halaga, handa kaming tumulong." Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa labas. Si Domingo ay napatingin sa paligid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at galit. Si Marisol ay namutla. Ang kanilang inaasahang pribadong paniningil ay naging isang pampublikong paghuhusga. Si Domingo, na sanay na kinatatakutan, ay hindi alam kung paano haharapin ang isang komunidad na nagkakaisa. Ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa takot at pag-iisa ng kanyang mga biktima. Ngayon, sa harap ng nagkakaisang barangay, siya ay isang simpleng tao na lamang na lumabag sa batas. Tumingin siya ng masama kay Tala. "Matalino ka, iha. Masyado kang matalino." Kinuha niya ang kasulatan sa mesa. Tinitigan ito. At sa isang kilos na puno ng galit at pagkatalo, pinunit niya ito sa gitna.
Ayoko nang makita ang pagmumukha ninyo. Sigaw niya. Pero tandaan nyo, babalikan ko kayo para sa perang hiniram ninyo sa akin. Yung principal lang, wala nang tubo. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hila-hila ang kanyang asawa na hindi makapagsalita. Nang makaalis na sila, humarap si Marisol kay Tala bago ito tuluyang sumunod sa asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng poot. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan na ng bigat. Tinalikuran na siya ng mga kapitbahay na ngayon ay lumalapit kina Tala. Nakangiti, tinatapik ang balikat ni Magtanggol. Sa gitna ng lahat, niyakap ni Tala ang kanyang ama at ina. Ang pagtutuos ay tapos na. Sila, ang pamilyang minsan ay durog at puno ng kahihiyan, ay nanalo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan, katapangan, at sa isang komunidad na muling natutong magtulungan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa isang mainit at maaliwalas na umaga sa barangay Sinagbato. Ngunit hindi lang ang panahon ang nagbago. Sa isang maliit na bahagi ng sala ng pamilya Alcaraz na ngayon ay mas maliwanag at maayos na, may isang mesang nakalaan para sa mga gamit medikal. Dito, abala si Tala sa pagsusukat ng lagnat ng isang batang inilapit ng ina nito. Mataas nga ang lagnat niya, sabi ni Tala sa isang malumanay na boses. Huwag kayong mag-alala, Aling Cora. Simpleng trangkaso lang ito. Bigyan niyo siya nitong pinakuluang dahon ng oregano 3 beses sa isang araw at siguraduhing maraming tubig. Kung hindi pa rin bumaba bukas, sabihan niyo ako at sasamahan ko kayo sa health center sa bayan. Salamat, Tala. Diyos na ang magbabayad sa iyo, sabi ng ina. Ang muka ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Tala. Ito na ang kanyang naging buhay, ang kanyang maliit at di opisyal na community clinic. Pagkatapos ng nangyari kay Domingo, mas dumami pa ang mga lumalapit sa kanya para sa mga simpleng konsultasyon. Ang bayad? Minsan ay isang basket ng gulay, ilang pirasong itlog, o madalas, isang taos-pusong salamat. At para kay Tala, sapat na iyon. Sa labas, sa kanilang bakuran, isa pang pagbabago ang makikita. Si Magtanggol, na ngayon ay mas malakas na at bihirang-bihira nang umubo, ay nasa ibabaw ng kanilang bubong. Hindi na yero ang kanilang bubungan. Pinalitan na ito ng mga bagong tabla at nipa. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Mang Kadyo at 2 pang kapitbahay, nagtutulungan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lumang bubong na simbolo ng kanilang problema ay napalitan na ng isang bagong bubong na simbolo ng bayanihan. Tanggol, magdahan-dahan ka dyan. Sigaw ni Liwayway mula sa ibaba. Ang boses ay may halong pag-aalala at pagmamahal. Si Liwayway naman ay abala sa kanyang maliit na hardin. Ang dating tuyot na lupa ay isa na ngayong luntiang taniman ng kamatis, talong, at iba't ibang uri ng halamang gamot. Ang kanyang herbal puto ay naging sikat na sa buong palengke. At ngayon ay mayroon na siyang regular na mga suki. Ang utang nila kay Domingo, unti-unti na nilang nababayaran. Bawat buwan, si Tala mismo ang nag-aabot ng bayad, hindi bilang isang talunang umuutang, kundi bilang isang taong tumutupad sa isang kasunduan. Si Domingo at Marisol ay hindi na sila ginugulo, ngunit ang malamig na pakikitungo ay nananatili. Isang paalala ng laban na kanilang pinagdaanan. Pagsapit ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa kanluran, nagtipon ang pamilya Alcaraz sa kanilang maliit na beranda. Ang mesa, na minsan ay walang laman, ngayon ay may kanin, pritong isda na bigay ng kanilang kapitbahay, at isang mangkok ng sariwang ensaladang kamatis mula sa hardin ni Liwayway. Simple, payak. Ngunit para sa kanila, ito ay isang piging.
Ang sarap ng hangin, sabi ni Magtanggol. Humihigop ng mainit na kape. At ang sarap ng pagkain, dagdag ni Liwayway. Nakangiti. Si Tala ay tahimik lang. Pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Nakikita niya ang kulay na bumalik sa kanilang mga pisngi, ang liwanag sa kanilang mga mata. Ang mga guhit ng pag-aalala ay napalitan na ng mga guhit ng kapayapaan. Anak, tawag sa kanya ni Magtanggol. Hindi ka ba? Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang buhay mo sa London para dito? Ang tanong na yon ay matagal nang nasa isip ni Tala. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Noong nasa London po ako, Itay, simula niya, ang lagi kong iniisip ay kung paano ako makakaipon ng maraming pera para sa inyo. Akala ko po, kapag mayaman na tayo, magiging masaya na tayo. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Pero mali po pala ako. Ang tunay na yaman ay hindi pala iniipon. Ang tunay na yaman ay yung kasama mo sa paglubog ng araw. Yung nakikita kong malakas na kayo. Yung naririnig kong tawa ni Inay habang nagluluto. Yung pagkakataong pagsaluhan natin ang isang simpleng hapunan ng magkakasama. Inabot niya at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ang magaspang na mga kamay na sumasalamin sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Dito po ako mas mayaman. Itay, Inay. Dito. Sa tabi ninyo. Mas mayaman pa ako sa kahit sinong milyonaryo sa London. Walang nagsalita. Niyakap na lamang nila ang isa't isa. Isang mahigpit na yakap na nagsasabing lahat ay nasa tamang lugar. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa isang malaking bahay na bato o sa isang malaking kayamanan. Nagtapos ito sa isang maliit na bahay na may bagong bubong, isang hardin na puno ng buhay, at isang pamilyang muling natutong angkinin ang pinakasimple ngunit pinakamahalagang yaman sa lahat, ang pagkakaroon ng isa't isa. Ang bituin ay hindi na kailangang magningning-ngamning ng mag-isa sa malayo dahil natagpuan na niya ang kanyang kalangitan dito mismo sa kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at ng kanyang mga magulang. Kumusta muli, mga minamahal kong tagapakinig? Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Salamat sa pagbibigay ninyo ng inyong oras at higit sa lahat ng inyong mga puso upang pakinggan ang kwento ni Tala, Magtanggol at Liwayway. Habang isinusulat ko ang kanilang salaysay, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang mga tagumpay. Sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging tinig ng maraming pamilyang Pilipino na hinahamon ng distansya at ng pangangailangan. May mga sandaling kasabay ninyo akong napaluha at may mga pagkakataong kasabay ninyo akong napangiti. Ang kwentong ito ay isang munting paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng ating mga sakripisyo ay hindi nasusukat sa anumang padala, kundi sa pagmamahal na nananatili sa kabila ng lahat. Ito ay isang pagpupugay sa bawat pusong nangungulila at isang bulong ng pag-asa na ang pinakamahalagang yaman ay ang pamilyang nagkakasama-sama sa hirap man o sa ginhawa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral o eksena na pinakatumatak sa inyong puso? Anong damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni Tala? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sapagkat ito ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aming binibitawan. Muli, maraming salamat po. Ingatan niyo po ang inyong mga puso at hanggang sa ating muling pagkikita
sa susunod na kwento.